Okay, in this video naman, ituturo ko sa iyo kung paano mo naman i-integrate ang GetResponse mo sa iyong Rocket Pages. Okay, so, see you! Okay, so welcome back, no? So, ganito lang siya kadali, no? Kung wala ka pang GetResponse, okay, ang kailangan mo lang gawin is puntahan itong link na to. Okay? bit.ly, okay, bit.ly.com/Ellison underscore getresponse 30. Okay? Bakit ganyan? Bakit may link na ganyan? Kasi, kapag yung link na yan ang pinuntahan mo, guys, magkakaroon ka ng 30 days trial, and then i-upgrade mo siya, magbabayad ka ng $15, okay, magagamit mo ulit siya for another 30 days, and then, once na nag-upgrade ka kasi, magkakaroon ka ng free $30 credit. Okay? Free $30 credit. Meaning, magagamit mo yung get response mo ulit for next 2 months, succeeding next 2 months, hanggat hindi umabot siya ng 1,000 yung subscribers mo. Ibig sabihin, only $15 guys, no? Magagamit mo yung get response for 4 months. Okay? Napakalaking tipid na nun. Lalo na kung nagsisimula ka. Okay? Kaya yung link na yan ang gagamitin mo at pwede mong i-share sa mga kaibigan mo para magkaroon din sila ng $30 credit. Okay? So, ang gagawin mo lang, puntahan yan and then tignan natin ha. Okay, so yan ang magiging itsura. Maglalagin ka dyan, your email, your first name, and your password. Okay? Take note guys na kapag sa mismong get response ka kasi nag-register, hindi ka magkakaroon ng free $30 credit. Okay? Kaya dun lang mismo sa link na yan. Okay, so once na nakapag-register ka na, assuming nakapag-register ka na or kung may account ka na sa GetResponse, ang gagawin mo lang is mag-login. Okay? Lalagin ka sa GetResponse mo. Okay? At once na nakalagin ka na sa GetResponse mo, i-click mo to. Okay? Click mo to. Pababa. Then, doon sa pinakababa, create campaign. Okay? Siyempre, sa akin, medyo marami na. Kaya, sa'yo, makikita mo, onti pa lang yan, makikreate ka ng campaign. Okay? So, sabihin natin, campaign natin is demo underscore 1014 na lang. Kasi pecha. Pwede ba number? Tingnan natin ha. So, yung campaign name is up to you. And then, ang campaign name, hindi pwedeng capital. And then, hindi din pwedeng spaces. Kaya, nilagyan ko siya na underscore. Okay? Bakit gumawa tayo ng campaign? Kasi, dapat, yung mga follow-up messages mo or kung may gusto mong i-automate yung pagsisend ng email sa mga magsasubscribe sa'yo, ganun ang gagawin mo. Kailangan may nakaseparate kang campaign. Okay, so ang gagawin mo, edit campaign. Okay, gagawin natin siyang single opt-in para once na lagay sila ng contact information nila doon sa capture page mo, hindi na nila kailangang i-confirm pa sa email nila. Madadirect na sila mismo doon sa kung saan mo sila gustong papuntahin. Okay? So, pagpunta mo dyan, i-click mo itong permission and then dapat naka-uncheck to. Okay? Naka-uncheck na yan. So, ang gagawin natin, pwede ka nang gumawa siguro ng messages. Okay? So, manage autoresponder. Click mo yung manage autoresponder. Make sure na tamang campaign. Makikita mo dyan, show autoresponder campaign. Okay? Yung demo for 1014. Ibig sabihin, kapag yung 0, ibig sabihin, ito yung unang marireceive nila once na sila nag-opt-in. Okay? So, in this demo, sabihin natin siya, thank you, email, or welcome. Welcome and thank you na lang. Welcome and thank you, email. So, hindi naman ito makikita autoresponder name. Just reference lang yan. Okay? So, create new email. Then, message name. Hindi rin ito makikita, no? So, welcome and thank you. So, welcome and thank you.
may nagikang name. So, personalized name. Okay? So, ganyan. Then, next step. Okay? Start from scratch. Okay? Then, doon sa pinakababa, yung blank template. Or kung gusto mong may ideal ka na template na para sa gusto mong isend sa first message, it's up to you, okay? Pwede mo naman siyang edit anytime, hindi naman siya, once na ma-save mo, wala na siya, pwede mo pa siya ma-edit. So, pwedeng drag and drop, okay? The drag and drop mo lang, o di kaya double click. Ayan. So, ang ginagawa ko, i-erase ko yan, okay? Para mapalaki ko siya. For example, hello name. Okay, sabihin natin. Thank you for subscribing. Thank you and welcome. Dahil nagbigay ka ng interest, or nag-subscribe ka, okay? Siguro hindi na natin ito paggagandahin. Ang pinaka-message mo lang naman dito is kailangan sabihin mo lang mag-thank you ka, siguro magpakilala ka, and then, ano pa ba? Kung may sabihin mo siguro, always i-check mo rin yung email mo dahil lagi ako magpapadala ng email sa'yo. Dahil, kumbaga gano'n, yung mga normal na kailangan niyang malaman. Malaman niya na magpapadala ka ng email, malaman niya na kung sino ka, malaman niya na nagpapasalamat ka kasi nag-subscribe sila, or kung may download ebook, kung ebook naman yung pinamimigay mo, pwedeng diyan mo ipakita, ito na yung ebook mo, pwede mo na i-download, pwedeng ganon. Hindi kaya kung nag-subscribe sila siguro dahil sa offer mo, pwedeng sabihin, dito mo pwede mapanood na yung offer ko, or yung first video, or kung ano man yung sales video na pwede mo ipakita sa kanya. Okay? So, yan yun. Then, gagawin mo lang. And then, syempre, kailangan lagi sa huling part, lagi nandun dapat yung name mo para makilala ka nila. Okay? And then, save mo lang. Next step, and then, yan. Then, save and publish. Okay, save and publish. Yan. Okay? So, ibig sabihin, once na may nag-opt-in dito, may naglagay na contact information nila, okay? Napunta sila sa thank you page. Unang marireceive nilang email is ito. Okay? Then, kinabukasan, gusto mo magpadala ng email agad, pwede rin. Sa susunod na araw, pwede rin. Kumbaga, makiklik ka lang dyan, magko-compose ka lang din ng email. Kung anong gusto mo. Maganda rito is value muna. Magbigay ka ng mga value. Kumbaga, value, then page, value, page, value, page. Pwedeng ganon. It's up to you kung anong gusto mo. Okay? So, ngayon, gawin natin, meron ka ng email na mapapadala do sa mag-opt-in. Ang gagawin natin, syempre, i-integrate na natin siya. Okay, balik tayo ulit sa ating Rocket Pages. Then, click mo lang to. Okay? Double click. Then, squeeze box. X natin, nasa na siya. Edit. Okay. X ulit natin to. Yon. So, save dito, integration. Okay. Nakita mo rito, i-integrate mo lang siya. Click mo to integration. And then, integration options. Okay. So, get response. And then, API key. Okay. So, paano makita yung API key? Punta ka sa get response mo. Punta ka sa my account, and then account details. Okay, balik tayo sa get response natin. Yan. Okay. So, i-click mo tong API and OAuth. 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 And then, dito, okay, kakopy mo to, no? Okay, i-hide ko to dahil, siyempre, private ko to. Okay, siyempre, i-hide ko to para hindi nyo makita. Kakopy mo lang yan. And then, babalik ka sa iyong Rocket Pages and then ilalagay mo yung API key. Okay? Pagkalagay mo ng API key, kita mo, parang umikot-ikot siya.
makikita mo na rito yung ginawa nating campaign. Ano yung ginawa nating campaign? Yung demo 1014. Okay? So, pagka lagay mo yan, save squeeze box. Okay? So, mikot-ikot ulit siya, para nag-save. So, make sure then, i-save mo ulit. Para ma-sure na, double publish, then publish ulit. Okay? So, ngayon, itatry natin siya na kung talaga mag-opt-in siya at marireceive natin yung first email. So, click. Lagay natin yung email natin, yung totoong email para ma-receive talaga natin. Ellison. Then, get instant access. Okay? Madadirect ako dyan sa thank you page, yung ginawa natin sa previous video. Ayan. Okay, so, for example, makikita natin yan, or kung may offer ka, etc. So, ngayon, titignan natin sa aking inbox, sa aking Gmail, kung na-receive ko. Tignan natin, ha. So, refresh natin. Okay, so ayun, nandun sa updates. Ayan, okay. Siyempre, me, kasi name ko yun nandun eh, kaya me yun nakalagay. Pero siyempre, kung iba yan, pangalan nakalagay dyan. Okay, so, ayun na, na-receive natin yung first message. Ayan, welcome, hello, name, yung nilagay natin, thank you, and so, yan. So, ibig sabihin, nakapag-integrate ka na. In this video, nalaman mo kung paano mag-integrate ng GetResponse, nalaman mo kung paano gumawa ng autoresponder, yung mga follow-up messages, and so on. Okay, so yun lang muna, no, guys. So, thank you.